Sa nakaraan na kabanata ng ating kwento ay natapos tayo kung saan sa hindi inaasahang pangyayari ay may bigla na lang may sumulpot na isang portal sa paanan nila Chinyan at diretso silang nilamon nito pa ibaba. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang minuto ay tuluyan naring bumagsak sa lupa sila Chinyan at napadpad sila sa misteryosong lugar kung saan makikita sa kanilang likuran ang mga nakasulat na ancient mantra. Unang bumangon ang hangal na si Eighth Brilliance Demon Emperor na kasalukuyang nagtamo ng malaking bukol habang si Chinya naman ay unti-unti na ring binabalik ang kanyang kamalayan mula sa kanyang pagkabagsak. Mabilis na bumangon ang ating bida at sa kanyang pagbangon ay bumungad sa kanila ang isang mataas na bato kung saan may mga marka ito ng mga espada at may mga nakasulat ditong mga sinaunang salita. Agad na ginamit ng ating bida ang kanyang God of War GoldenEye upang alamin kung ano ang mga nakasulat sa malaking bato subalit laking gulat niya nang pagmasdan niya ang malaking bato ng matagal ay naramdaman niya na tila para bang gusto nitong lumunin ang kanyang pag-iisip. Sa kabilang banda naman ay napasigaw sa sobrang saya si Eighth Brilliance Demon Emperor nang makita niya ang malaking bato sa kanilang harapan at napasabi na ito na daw ang Supreme Boulder at dagdag pa niya na nakapasok na daw sila sa pinakaibuturan ng palasyo. Nang marinig ni Chinyan ang sinabi ni Eighth Brilliance Demon Emperor ay tinanong niya ito kung ano ang Supreme Boulder. Ipinaliwanag ni Eighth Brilliance Demon Emperor na ang Supreme Boulder daw ay natural na nabubuo matapos ang pagbagsak ng isang Nine Heavens Supreme. Bukod pa dyan ay sinabi niya din na naglalaman ito ng mga impormasyon at kapangyarihan ng Nine Heavens Supreme na namayapa na. Hindi pa natapos si Eighth Brilliance Demon Emperor sa pagpapaliwanag sa ating bida at kung magagawa daw nilang mapag-aralan at makuha ang talisman ni Supreme Lu daw na nasa loob ng Supreme Boulder ay dadalahin daw sila nito sa lokasyon kung nasaan ang libingan ni Supreme Lu daw at higit daw sa lahat ay makukuha nila ang tsansa na matanggap ang succession nito. Nang marinig ni Chinyan ang paliwanag ni Eighth Brilliance Demon Emperor ay naliwanagan na siya ng mabuti at iniisip niya ngayon na kailangan na niyang maghanda dahil mukhang nalalapit na ang kapalaran na kanyang kailangan upang manumbalik ang muli niyang pag-angat. Si Eighth Brilliance Demon Emperor ay matagal na pinagmasdan ng ating bida at sa isip-isip niya ngayon na sobra talagang napakahusay ng kapalaran ni Chinyan na tila ba tunay itong pinagpala kaya naman para sa kanya ay mukhang ang pakikipagtulungan dito ang pinakamatalinong desisyon. Matapos ang maikling pag-uusap nilang dalawa ay muling pinagmasdan ng ating bida ang Supreme Boulder at ngayon ay unti-unti na niyang naiintindihan at hindi na siya nagtataka kung bakit tila gusto nitong sipsipin ang kanyang isipan. At bukod pa dyan ay inaanyayaan daw siya nitong pumasok sa loob ng banal na bato upang lubos niyang maunawaan at mapag-aralan ang walang kamatayan na talisman ng namayapang si Supreme Lu daw. Gayunpaman ay wala nang sinayang pang sandali si Chinyan at muli na niyang ginamit ang kanyang God of War GoldenEye upang tuluyang tuklasin kung ano ang nasa loob ng Supreme Boulder. Maya-maya pa makalipas ang ilang mga sandali ay nalipat ang kamalayan ng ating bida sa ibang dimensyon kaya naman inilibot niya ang kanyang buong paningin sa buong paligid at kanyang napagtanto na nasa loob na siya ng inner space ng banal na bato. Ipinagpatuloy pa ni Chinyan ang kanyang paglilibot kung saan natagpuan niya ang ilang mga alaala at ang pinaka-importante sa lahat ay ang Saber Intent o sa madaling salita ang mga kilos at galaw na ginagamit ni Supreme Lu daw sa pakikipaglaban noong nabubuhay pa ito. At nang makita ng ating bida ang ganito kaimportanteng kayamanan ay bahagya siyang nakaramdam ng kasiyahan at napagdesisyonan niyang mangalap pa ng ibang mga importanteng impormasyon na magagamit niya pagdating ng panahon. Mabilis na umandar ang mga oras at lumipas na ang 8 araw at patuloy pa rin sila Chinyan at si Eighth Brilliance Demon Emperor sa paghahanap ng mga talisman ni Supreme Lu daw ngunit sa puntong ito ay mas dumami na ang mga Supreme Boulder na kanilang na-activate. Si Eighth Brilliance Demon Emperor ay muli nang bumalik sa kanyang kamalayan at masayang-masaya siya ngayon dahil sobra daw talaga niyang talentado at tunay talagang kinikilala siya ng mga banal na bato at ang mas lalo niyang ikinatuwa ay matagumpay siyang nakakuha ng 3 talisman ni Supreme Lu daw. Kaya naman matapos niyang magsaya ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Chinyan upang ito ay kanyang inggitin subalit ng kanya itong lingunin ay nagulantang ang kanyang buong pagkatao dahil higit na mas marami ang nakuha nitong talisman kumpara sa kanya at umabot na ito sa 9 na piraso na talisman. Nalipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyang hawak-hawak ang kanyang mga nakuhang talisman ngunit hindi talaga ito ang tunay na nagpapasaya sa kanya gayong ang dahilan ng kanyang mga ngiti ay ang sagradong saber technique ni Supreme Lu daw na kanyang napag-aralan sa loob ng mga banal na bato at talaga namang daw ito ay nakakabighani.
Dahan-dahang tumayo ang ating bida upang lapitan ang hangal na si 8th Brilliance Demon Emperor at alamin kung nagtagumpay din ba itong makakuha ng mga talisman, subalit sa kanyang pagtayo ay may pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan at tinatanong nito kung ano ang ginagawa nila dito. Nilingon ni Qin Yan ang lokasyon kung saan nanggaling ang boses na tumawag sa kanya at nang kanya itong makita ay bumungad sa kanya sila Blessed Immortal Emperor at Spirit Ground Immortal Emperor na bahagyang nagtamo ng mga pinsala sa kanilang katawan, kaya naman nagtataka niya din itong mga tinanong kung ano ang nangyari sa kanila at kung ano ang ginagawa nila sa lugar na ito. Sa kabilang banda naman nang makita ni 8th Brilliance Demon Emperor ang dalawang Senior Emperor ni Qin Yan ay labis na pagkainis ang kanyang naramdaman, gayong ito lang naman ang dalawang hangal na humabol sa kanya noong maramdaman na niya na na-awakened na ang Supreme Cave Abode. Nang tuluyan ng makalapit sila Blessed Immortal Emperor ay napansin ng ating bida na kulang ng isa ang kanyang mga senior, kaya naman nagtataka niyang tinanong sila kung nasaan si Empress Red Zither. Ang tanong ng ating bida ay mabilis namang sinagot ni Blessed Immortal Emperor at malungkot niyang sinabi ang balita na hindi na daw nakayanan pa ni Empress Red Zither ang mga mapanganib na trap na kanilang pinagdaanan at nasawi na daw ito bago pa man sila makarating dito. Nang marinig ni Qin Yan ang naging dahilan ni Blessed Immortal Emperor ay labis naman niya itong ikinagulat sapagkat alam niya ang kakayahan ni Empress Red Zither at batid niya na hindi ito basta-basta mapapaslang kahit pagaano kapanganib ang lugar ng Supreme Cave Abode. Kaya naman naramdaman niya na tila ba nagsisinungaling ang kanyang dalawang senior at tila may itinatago ang mga ito sa tunay na nangyari kay Empress Red Zither. Muling nagsalita si Blessed Immortal Emperor habang unti-unting lumalapit sa kinakatayuan ng ating bida at may pag-aalala niyang tanong kung paano silang dalawa nakarating sa lugar na ito na agad namang sinagot ni Qin Yan na aksidente lamang daw ang pagkakataon na napadpad sila dito. Gayunpaman ay ang tunay na dahilan ng paglapit ni Blessed Immortal Emperor ay upang mapagmasdan niya ng mas mabuti ang bagay na hawak-hawak ni Qin Yan, kung saan nakumpirma niya nga na ito ang mga talisman ni Supreme Ru daw. Nang makumpirma ni Blessed Immortal Emperor na ang hawak-hawak ni Qin Yan ay ang mga sagradong talisman ni Supreme Ru daw ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinabi na niya ang kanilang tunay na pakay. May pangbobola na sinabi ni Blessed Immortal Emperor na kailanman ay hindi daw sila binigaw ni Qin Yan at ang mga sagradong talisman daw ni Supreme Ru daw ay napaka-importante sa kanila, kaya naman may pagpapakiusap niyang tinanong ang ating bida kung maari ba daw nitong ipagkaloob na lang sa kanila ang hawak-hawak niyang mga talisman. Dagdag pa ni Blessed Immortal Emperor habang nanginginig pa ang buong katawan dahil sa labis na pagkasabik na makuha ang mga talisman na noon pa man daw ay kasama na nila siya, at batid daw ng ating bida na pinakitunguhan nila ito ng mabuti at hindi kailan man ginawan ng masama, kaya naman daw ibigay na nito sa kanila ang mga talisman. Subalit bago pa man mahikayat ni Blessed Immortal Emperor si Qin Yan ay bigla na lang sumigaw si 8th Brilliance Demon Emperor, kung saan pag-alit nitong sinabi na kung iniisip ba daw nila na bobo at hangal sila na hindi nag-iisip. Dagdag pang sarkastikong tanong ni 8th Brilliance Demon Emperor na kung sa tingin ba daw nila na wala siyang alam na kapag mas marami daw talisman na hawak-hawak ay siya ring may mas mataas na tsansa na makamit ang succession na iniwan ni Supreme Ru daw. Nang marinig ni Qin Yan ang mga pinagsasabi ni 8th Brilliance Demon Emperor patungkol sa kung ano talaga ang purpose ng mga sagradong talisman na kanyang hawak-hawak ngayon, ay unti-unti na siyang nagkakaroon ng hindi magandang paghihinala sa kanyang mga senior. Bukod pa dyan ay pagalit ding sinabi ni 8th Brilliance Demon Emperor kila Blessed Immortal Emperor na dahil nagpasya na din daw silang pag nakawan si Qin Yan ay wag na din daw itong magpanggap na kunwaring mababait at maginoo, gayong batid niya na sila rin lang naman daw ang pumuslang kay Empress Red Zither. Matapos ang mabibigat na binitiwang salita at mga akusasyon ni 8th Brilliance Demon Emperor ay hindi agad nakasagot sila Blessed Immortal Emperor at tila ba dumilim ang kanilang mga aura, senyales na totoo ang mga mabibigat na paratang sa kanila. Si Spirit Ground Immortal Emperor ay tinawag ang pangalan ni Qin Yan at seryosong sinabi dito na bibigyan pa rin niya ito ng pagkakataon bilang paggalang sa dati nilang pagkakaibigan at iabot lamang daw nito sa kanila ang 9 na sagradong talisman ni Supreme Ru daw at hahayaan daw niya silang mabuhay. Nang marinig ng ating bida ang mga pagbabanta at kahangalan ni Spirit Ground Immortal Emperor ay nagpantig ang kanyang mga tenga at ngayon ay napatunayan na niya sa kanyang sarili na trinidor at pinaslang nga ng mga ito si Empress Red Zither upang mabawasan ang maaari nilang makalaban sa succession ni Supreme Ru daw.
Maging si Bless Immortal Emperor ay binigyan din ng kaunting oras ang ating bida para makapag-isip sabay may pangbobola niya ulit na sinabi na lagi daw niya itong hinahangaan kahit panawasak na ang Dao Foundation ito at naniniwala din daw siya na balang araw ay mababawi din daw ni Chinyan ang kanyang tunay na lakas. Subalit kahit na ano pang mabubulaklak na salita ang sinabi ni Bless Immortal Emperor ay hindi pa rin ito napabago ang desisyon ni Chinyan na ibigay sa kanila ang mga sagradong talisman kaya naman naghanda na siya para sila ay atakihin. Sa kabilang banda naman ay gulat na gulat si 8th Brilliance Demon Emperor nang malaman niya ang pagkawasak ng Dao Foundation ni Chinyan at ngayon ay batid niya na kahit na gaano ito katalentado ay hindi nila magagawang tapatan ang lakas ng dalawang Immortal Emperor. Hindi na nagsayang pa ng oras si Bless Immortal Emperor at agad na siyang nagpakawalan ng malakas na atake na kung tawagin ay Feathers of Heavens and Earth at mabilis na bumulusok pa ibaba ang napakaraming matutulis at malalaking tipak ng yelo habang ang ating bida naman ay kalmado lamang gayong alam niya sa kanyang sarili na may bagay siyang pwedeng pangtapat sa mga patay gutom na hangal. Sarkastikong sinabi ng ating bida sa mga hangal niyang senior na kung iniisip ba nila na ganun na lamang niya sila mapababagsak ay baka nananaginip sila ng gising sabay inilabas na niya ang badge na ibinigay sa kanya ni Supreme Chang Shao. At kasunod nito ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kaliwang kamay sabay bumanggit siya ng mga mantra upang ma-activate ang badge at ilang sandali lang ay mabilis na nabuo ang dambuhalang gintong imahe ni Supreme Chang Shao. Habang patuloy na nakaangat ang kaliwang kamay ng ating bida ay kinontrol naman niya ang dambuhalang gintong imahe ni Supreme Chang Shao at hinanda ito para durugan ang dalawang patay gutom na hangal kung saan inangat ni Chinyan ang kanang kamay nito at mabilis na punang atake kila Bless Immortal Emperor. Ang atake na ginawa ng ating bida ay matagumpay namang tumama sa mga patay gutom na hangal at sa sobrang lakas nito ay nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog sa paligid ng lugar. Ilang sandali pa ay lumabas sa makapal na usok sila Bless Immortal Emperor at Spirit Ground Immortal Emperor na nakabaon ang mga katawan sa lupa gayong buong buo at solido nilang sinalo ang atake ng ating bida. Matapos pabagsakin ni Chinyan ang dalawang patay gutom na hangal ay sarkastiko naman niyang sinabi sa mga ito na bagamat natulungan nila siya sa ilang mga bagay ay papalampasan niya ang nangyaring ito at hahayaan silang umalis bago pa man magbago ang kanyang isip. Subalit sa isip-isip ni Chinyan ay napaka-imposibleng matalo niya ang dalawang Immortal Emperor sa pamamagitan ng natitirang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ni Supreme Chang Shao kaya naman ngayon ay panlilinlang na lang ang naiisip niyang pansamantalang paraan upang ito ay itaboy. Subalit ang naisip na paraan ng ating bida ay hindi umapekto sa mga patay gutom na hangal gayong batid nila na mayroon na lamang si Chinyan natitirang dalawang atake at kampante silang hindi nito magagawa silang paslangin. Mayabang na sinabi ni Bless Immortal Emperor habang pinupunasan ang mga dugo sa kanyang labi na wag na daw umasa sila Chinyan na mapapasuko nila sila dahil matagal na panahon daw ang kanilang inintay para makuha ang succession na nasa loob ng Supreme Cave Abode at batid niya daw na mayroon na lamang natitirang dalawang atake ang laman ng badge na kanyang hawak-hawak. Si 8th Brilliance Demon Emperor ay mabilis na inalisa ang kanilang sitwasyon ngayon at kanyang napagtanto na hindi talaga nila madedaan ang mga patay gutom na hangal sa mga simpleng pakulo lamang. Kaya naman seryoso niyang sinabi sa mga hangal na kung ipipilit nilang makipaglaban gamit ang kani-kanilang buong lakas ay hindi din daw magiging maganda ang kakahinatnan ng dulo nito. Dagdag pa ni 8th Brilliance Demon Emperor na kahit pa may manalo na isa sa kanilang lahat ay malaki pa rin ang tsansa na mamatay ito bago matagpuan ang libingan ni Supreme Lu daw gayong alam naman daw nilang lahat na bago makarating dito ay marami pang pagsubok ang kailangan pagdaanan. Kaya naman sarkastikong tinanong ni 8th Brilliance Demon Emperor ang mga patay gutom na hangal kung sulit ba talaga kung ipagpapatuloy pa nila ang paglalaban-laban. Nang marinig ni Spirit Ground Immortal Emperor ang sinabi ni 8th Brilliance Demon Emperor ay pagalit niya itong tinanong kung ano ang ibig niyang ipabatid sa kanyang mga sinabi. At ang tanong naman ng hangal ay mabilis namang sinagot ni 8th Brilliance Demon Emperor na simple lamang daw ang ibig niyang iparating at ito ay sabay-sabay na lang daw nilang pupuntahan ang libingan ni Supreme Lu daw. At pagdating daw nila doon ay bahala na sila kung sino talaga sa kanilang apat ang magkakamit ng succession sa bandang huli kaya naman muli niyang tinanong ang mga ito kung sumasang-ayon ba sila sa kanyang naisip. Matapos magpaliwanag ni 8th Brilliance Demon Emperor ay agad naman itong sinagot ni Spirit Ground Immortal Emperor at sinabi na ngayon daw ay gusto nilang makipagkampihan sa kanila ay mukhang nahihibang na siya.
Hindi pa man nakakatapos magsalita si Spirit Ground Immortal Emperor ay bigla namang sumingit si Bless Immortal Emperor at agad niyan sinang-ayunan ang nais mangyari ni 8th Brilliance Demon Emperor at ipinapangako daw niya na wala munang magiging labanan sa pagitan ng kanilang grupo. Ang naging desisyon ni Bless Immortal Emperor ay ikinagulat naman ni Spirit Ground Immortal Emperor kaya naman akma na sana niya itong kikwestiyonin subalit muli na naman siyang pinigilan ni Bliss Immortal Emperor at kampanteng sinabi na may sapat daw siya na rason kung bakit siya sumang-ayon sa ganitong kasunduan. Bagamat nagdadalawang isip ay wala nang nagawa pa si Spirit Ground Immortal Emperor kundi ang magtiwala at sumang-ayon na lang din sa naging desisyon ni Bliss Immortal Emperor gayong sa isip-isip niya ay baka mas ikakaganda pa ito ng kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Bliss Immortal Emperor si Xinyan kung samasang-ayon din ba ito sa iminungkahe ni 8th Brilliance Demon Emperor. Pinag-isipang mabuti ng ating bida ang tanong ng hangal at sa isip-isip niya ay tunay naman na talagang wala silang mapapala kung ipagpapatuloy nila ang kanilang labanan kaya naman minabuti na lamang din niyang sumang-ayon dito. Nang tuluyan ng kumalma ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ay sinabi ni Bliss Immortal Emperor na bago sila magtungo kung saan nakalibing si Supreme Rudaw ay kailangan muna daw nila ni Spirit Ground Immortal Emperor na kumuha rin ng mga talisman at pag-aralan ang nilalaman ng mga Supreme Boulder. Dagdag pa niya na kailangan din daw manatili nila Xinyan upang sila ay bantayan at kapag nagawa na daw nilang erify ng mga talisman ay ito pa lamang daw ang oras para sila ay magpatuloy. Maging si Spirit Ground Immortal Emperor ay nag-iwan din ng mabigat na pagbabanta na kapag sinubukan daw nila Xinyan na umalis habang ang kanilang kamalayan ay nasa loob ng mga banal na bato ay sisiguraduhin daw niyang pagsisisihan nila ang kanyang susunod na gagawin. Upang tumigil na ang kahangalan ng mga dati niyang Senior Immortal Emperor ay ipinangako ng ating bida na hindi nila ito tatraderin at para na rin mawala ang kanilang mga paghihinala ay muli daw silang papasok ni 8th Brilliance Demon Emperor sa Supreme Boulder upang mang-alap pa ng mga talisman. Hindi na nagsayang pa ng oras sila Bless Immortal Emperor at agad na silang umupo at isinagawa ang pagpasok ng kanilang mga kamalayan sa mga sagradong bato upang mang-alap ng mga talisman. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at hindi rin nagtagal ay isa-isa na silang lumabas kung saan sa kanilang paglabas ay nakakuha lamang si Bless Immortal Emperor ng 2 talisman at maging ang kasamahan niyang si Spirit Ground Immortal Emperor. Pinagmasdan niyang mabuti ang hawak niyang talisman at iniisip niya ngayon na dahil 2 lamang ang nakuha nila ay ibig sabihin lamang nito ay sila ang may pinakamababang tsansa na makatanggap ng succession kaya naman bahagya siyang nabahala. Ang hangal na si 8th Brilliance Demon Emperor ay napahagalpak na lamang sa kakatawa nang makita niya na ang 2 patay gutom na hangal ay mas mababa pa ang nakuha kesa sa kanya. Dagdag pa niyang pang-asar habang nakahawak sa balikat ng ating bida na 2 makapangyarihang emperor ay nakakuha lamang daw ng 2 sagradong talisman gayong imposible namang daw na mas talentado pa siya kesa sa mga ito. Si Spirit Ground Immortal Emperor ay mabilis na nagdilim ang mga mata matapos niyang marinig ang mga pangmamaliit sa kanila ni 8th Brilliance Demon Emperor kaya naman agad na siyang tumayo upang turuan ito ng leksyon. Subalit bago pa man niya magawa ang kanyang pinaplano ay agad naman siyang hinawakan ni Bless Immortal Emperor na naging dahilan para hindi niya magawang masaktan sila 8th Brilliance Demon Emperor. Si Xinyan naman ay pinagsabihan din ng hangal at pinatahimik gayong pag nagkataon daw ay baka masira pa ang kasunduan sa pagitan nilang lahat. Hindi na nagsayang pa ng oras si Bless Immortal Emperor at sinabi niya sa kanilang lahat na i-refine na nila ang mga nakuha nilang talisman at nang mapunta na daw sila sa libingan ni Supreme Rudaw. At sa utos ni Bless Immortal Emperor ay agad naman nang kumilos ang lahat kung saan sabay-sabay nilang inilabas ang kani-kanilang mga sagradong talisman at sinimulang erify ng mga ito. Abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento kung saan tuluyan ang magtutungo ang grupo ng ating bida sa isang makapangyarihang lawa at dito matatagpuan ang hinahanap nilang libingan ni Supreme Rudaw. Bukod pa dyan sa pagdating nila sa lugar ay bigla na lang mararamdaman ni Xinyan na tila ba nagkakaroon ng matinding reaksyon ang kanyang ownerless heaven pattern sa hindi pa malamang dahilan matapos niyang makita ang malawak na lawa. Sa susunod din nating kwento ay ipapakita na sa eksena kung ano ang itsura ni Supreme Rudaw kung saan malalaman nilang lahat na isa pala itong babae.
At hindi lamang ang ownerless heaven pattern ng ating bida ang magkakaroon ng matitinding reaksyon gayong maging ang forbidden taboo flesh sa kanyang katawan ay bigla rin na-activate matapos siyang makalapit sa katawan ni Supreme Rudaw kaya naman nagkakaroon na siya ng paghihinala na mayroon rason kung bakit ito nangyayari. Sa mga susunod na eksena ng ating kwento ay makakasaksi na naman tayo ng matitinding labanan gayong kikilos na ang hangal na si Spirit Ground Immortal Emperor upang pigilan ang ating bida na magtagumpay na makuha ang succession. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.